Sir Get, again po, makikiramay at alam po natin na ngayon ay ang huling gabi ng lamay ni Jerry na mas kilala sa tawag na Epoy sa mga kaibigan niya at of course malalapit sa kanya. So sir, kamusta po si Jerry bilang anak po? Ay, napakabait po niya. Saka yun po ay wala, hindi, kasabihan no, may bisyo na inom na ng, pero ayos naman yung pag-iinom niya, okay lang. Moderate naman po. Hindi naman maalisan ng lalaki ang mag-inom dahil may gusto naman yan eh. Sir, paano po tayo napasimula sa pagpasok sa business ng pagkakambing? Kasi uso sa Pilipinas, 'di ba? Baboy, baka. Yung pagkakambing na yan, ay hindi ko alam ang mga ano nila yan. Nalaman ko na lang siya ay nagbabiyahe ng kambing. Ay, pero wala akong alam dyan sa kanilang sabihin na natin na pag-uusap nila para bumiyahe ka ng kambing. Hindi kayo kasali sa negosyo. Supportive lang kayo, syempre. Dahil anak ko siya, pero wala akong alam yan. Nakabalita ko na. Babiyahe ako Sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Pagkabiyahe niya darating sa dito, nakabiyahe na siya. Yun, hindi na Pero, yun nga, kaya siya nagbabiyahe ng kami. Sabi niya, dahil trabaho niya yun, kaya niya ako dahil yun lang makakatulong sa anak mo. Wala mga nalaos yung pag niya pinapagkain, hindi tulong niya ako sa trabaho. Kaya wala naman ako nalibig ko kung ano yung trabaho doon. Hindi ko siya pinigilan sa mga bagay na gano'n. Dahil nakadiscuss mo yan. May sabihin isip ko nga, alam mo naman sa mga tama. Hindi ko siya sinasawal sa gano'n. Hindi ko siya sinasawal para pigilan dahil wala naman ako nalibig sa kanya. Alam ko ay naghahanap po siya ng maralan na wala namang problema. Ayun lang ako masasabi ko. Sir Get, yung mga anak po ni Epoy, maliliit pa po, 'di ba? Paano niyo po kaya na-explain sa kanila na yun nga wala na yung ama nila? Ay hindi ko naman binigla sila. Basta sabi ko sa mga bata ay magbabait kayo. At dahil ito nga sa amin, tinuturuan ko ng tamang para malakihan nila, matuto sila ng sabihin natin na gawain bahay, kaya mga babae sila, sumunod sa pagka nakakatanda, at saka basta kaya na inuutos, gawain na yung magkaaway. Yun ang inaano ko, para makakamakartit kayo sa ibang bahay, itanong sa inyo, yung ba turo sa inyo, sabihin natin na lolo nyo o ng mga tiyahin nyo na hindi naman kami mapahiya na kayo pala kayo nang dadabog na hindi kayo marunong sa trabaho, lumaki kayo ng pagayaan, hindi sila nakakahiya, di ba kami? Kaya ang sinasabi ko sa kanila mga bata nila, kayo habang kayo narito, kayong huwag din problemahin na kayo hindi kakain kung ano na dyan sa lamesa, salo-salo tayo. Ayun ang lamang masasabi. Sir, paano po yung nagiging bonding nyo usually ni Epoy para mapatibay yung relasyon nyo bilang mag-ama? Parang ano po ba, kumakain po ba kayo sa labas? O baka, yung iba kasi 'di ba parang may game na nilalaro, chess. Na inalyakin sa labas kumain, ganyan. Opo, yung para makapag ano po kayo, open ang saloobin nyo sa isa't isa. Minsan akong nagsasama sa mga bata yan, sinasama naman yan ng mga anak ko para ma-enjoy din ang mga bata. Hindi naman araw-araw, panaka-nakala naman pagka medyo dua, ganyan. Pagka minsan naman, imbis na tumain sa labas, dito na lang nagsasalo-saluhan sa bahay. Dahil gayon din naman ang gastos, labala pa. Yun lang ang ginagawa. So sir, last question na lang po. Mayroon po ba kayong mensahe or parang ano, mga salitang sa tingin nyo sana ay nasabi nyo kay Epoy? Marami ako kasi sinabi na sa kanya na sabihin natin na pinapangaralan ko siya ng mga istorya dahil siya yung anak na. Sabi ko, baguhin mong
Sabi na ugali mo at ayusin mo ang buhay mo at nalaki ang mga anak mo. Mhm. Huwag yung ganyan dahil may pamilya ka na. Kaya ikaw may ninain, kaya titira ka na para sa anak mo dahil uuwi ka ng lasing, hindi mo alam kung kumain ba sa maghapon. Yun na madalas kong sabihin sa kanya. Gamat na pagka yan ano ugali niya pag walang pera, papalit ulit sa akin, dala niya tatlong anak. Kumain kayo dyan kung may makakain. Hindi ko sila pinapauwi. Hindi nakain. Basta oras ng kainan. Mhm. Kasi yung kahit kakain sila. Ayun nga mga sabi ko. Pero sadyang napakamit-mata niya kahit ano sabihin ko, nakatula niyan. Hindi gaya ng ibang huwag na akong kasabi ko ng tao. Basta sabihin na ng tao, nakikita ko na pag sinagsasalita mo na dagos, tinatalikod ko na magulang, ayun ay hindi natalikod sa akin. Hanggat di ako tapos magsalita, hindi na alis, nakatula niya, hindi na alis. Hindi ako sinasagot niya ng Pabalang. perasong pabalang. Basta nakatumula. Hindi pagkatapos, alam mo tapos na ako magsalita, pakalaan niya na tapos. Pagka yung alam niya kung galit na, kung sila ng pagkain, mago kayo malis. Huwag kayo maalis dito na hindi kayo nakain. Kahit pagkagaling ko na sa sermon na, sabihin natin sermon nyo dahil magulang naman ako, tatama ko na yung kanilang dahil bago ko sila napalakay, ganyan yung akin yung maliit pa. Baka ako nakakalimutan mo yung palaga ng mga anak mo. Ginagawa ko talaga yun, nasabihan ko ng mahabang proseso na sa kami ay ayusin yung mga anak mo. Ito ganyan. Ngayon minsan nakakalimutan siya, magkabahay kayo napabarkada sa inyo niya. Kung hindi mo alam kung nakakain ba yung anak mo, hindi ako nagsasalita sa kanya. Uuwal siya na umaga, uwi ng hapon, malay mo kung ano kaya sa maghapon. Dahil hindi kasama, yun yung minsan. Hindi lang panay-panay. At kung minsan nagkakataon lamang, kaya ako nakasabihan siya, pagkakataon na kayo na minsan, nagkakataon niya ako ng balita ko, kaya wala ka daw maghapon na yan, nasan ka? Tapos dapat sa akin lang, doon ko na siya inaano. Pero napakabait din siya. Sa papagkaya ako, hindi pa nakakapag-loga sa amin manukon ako. Alam mo, hindi ka napapaya. Siya na nagpupusa loob. Ako na. Wala ka pa ako nang bibili. Kaya ka napakabait sa akin. Sa pahabol na lang po natanong ko rin kay Sir Ableo and nasabi nga po niya na isa po sa nag-extenda ng tulong ay si Senator Raffy Tulfo through his connections. Hindi nga lang inere doon sa program pero nag-ano na rin, tama ba, nagtawag ng connections niya para makatulong. Senator Raffy Tulfo. Sila nagpunta doon? Hindi, tumawag ng mga sa AFP daw. Ay, hindi ko alam. Baka kila kila Luis. Sa kanilang paglakad-lakad, hindi naman nila ako nagambala doon sa ganyan. Nakasama lang ako nung paunin na ito dun sa airport. Doon lang ako nakasama nila. Kanila, dismiss nila yan. Hindi naman ako nakikita sa kanila. Nakakailan ako na nangyari na ito. Sumamala ako dun para salubuhin ko yung okay. Kaya wala akong anong sa bagay na Okay. Sige. So ano na lang po ang hiling natin patungkol sa sa hustisya or mensahe natin sa mga otoridad na umaasikaso sa kaso. Ako ay nagpapasalamat po sa mga natulong na ilang lalo na hindi pa nakikita ito na sana naman kahit anong bagay na may pakita man lahat na balik dito sa akin ng anak ko. Kung hindi man buhay, kahit patay, basta maibalik. Yun na ang dinadala ko sa kanila. Yun na, basta ako, kahit, sabi ko pa nga sa mga kapitbahay ko, kahit buhok man lang, basta hindi ka nanguhula basta may alam mo lang may clue. Bago ko matuloy, hinahangat dumating ang anak ko. Buhay man o patay. Thank you po.